Aries, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 21 to 27, 2025. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong promo ngayon sa tarot reading services, 20% discount pag nag-book ka from July 16 to 31. So, samantalahin nyo na mag-book na kayo. Okay, Aries, what's up? What's the energy this week? You have the Knight of Cups, the Hierophant, the Five of Swords. Yung iba sa inyo kung kasal kayo, pwede magkaroon ng misunderstanding. Maari kasing meron sa inyo rito na parang feeling niya siya na lang yung nag-e-effort, siya na lang yung alam mo na, gumagawa ng paraan para maging maayos yung relasyon. 'Di ba? Maari kasing you are connecting with someone na hindi siya ganun ka responsable or may mga expectations ka sa kanya, hindi mo or hindi niya na ibibigay yung mga expectations mo. I also see pwedeng merong jealousy around you. Pwedeng katrabaho mo to, lalo na kung merong kang boss na nasasapawan mo. Oo, na maaring parang they see you as a threat. So, mag-ingat. Okay? What is the Knight of Cups? I also see an opportunity for you na maging teacher or trainer, mentor, someone na who's into sharing yung knowledge and skills. The Queen of Cups. Okay. Queen of Cups energy is someone who is very empathetic, caring, nurturing energy. So this can be you or the person that you are dealing with. Meron dito, okay, this is a random message or specific message. Hindi para sa lahat. Maaring meron kang boss sa workplace or someone na who is an authority sa buhay mo na merong interest sa'yo, may romantic interest sa'yo, may gusto sa'yo, pero pinahihirapan ka niya. Baka naman alam mo yon, parang nire-reverse psychology ka niya. Anyway. Ooh, you have the devil. O, diba? Biglang lovers. Ang toxic nito. O, Two of Cups. Oh my God. Anak ko, Aries. Eto ha, kung itong connection na to, itong person na to ay meron ng responsibilities. Let's say, straight na natin, no? Diretsuhin na natin kung may asawa na, tapos may interest sa'yo. Mag-ingat. Kasi baka ma-hook ka dito sa relationship na to eh. Kasi mabulaklak magsalita ang taong ito. Or, medyo siya, ang tawag doon, yung temptation kasi, no? Tempting. Ayan. So, mag-ingat. Kasi I feel like there is already a responsibility. It's either sa side mo or sa side ng person na to. And also beware of yung parang feeling mo may mas malaki yung makukuha mo sa isang, let's say, sa isang deal. Yung beware of greed. Yung tipong gusto mong mas maraming makuha tapos mawawala rin pala dahil nagsimula ng hindi maayos. Okay? So, be careful sa mga taong makaka-deal mo, yung mga taong pagkakatiwalaan mo kasi meron dito na alanganin ng intentions towards you. At saka yung mga taong nagbibigay sa'yo ng hindi magandang impluensya. Alam mo na yon kung sino yon. So, be careful. You have the moon in Taurus in the second house. Second house is your finances, your resources. Having the moon here is about fulfillment, happiness. So, maaring masaya kayo.
Masaya kayo sa sitwasyon ninyo financially or yung mga opportunities na dumarating sa inyo. Wow! Oh, may harmony nga. May balance. This is the sun in the 7th house. Actually, ang sun kasi, um, sa energy ng 7th house, kasi parang energy ng Libra yan, hindi siya ganun ka saya dyan. But, maaring yan yung goal mo, na maging harmonious yung relationship mo, if you are connecting with someone. You have the moon in Pisces in the 12th house. Moon in the 12. This is so much, emotions. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong emosyon, feelings na hindi nyo talaga totally na ilalabas. Pwedeng meron ka lang na pinagkakatiwalaan na tao na napagsasabihan mo ng nararamdaman mo. Yung iba, hindi tao. Yung pinagsasabihan nyo, pets nyo. Kasi yun yung sa tingin nyo safe yung mga, parang yung mga binivent ninyo, yung mga rants ninyo, yung mga secrets ninyo, safe na safe doon. Hungry ghost, fear. So, merong fear. Fear of what? Pwedeng fear na may ma-reveal. Kasi I feel like, meron ditong, like, a situation na something na hindi ka magiging proud about it, lalo na pag nalaman ng iba. Whatever that is. Now, you have travel, which is energy ng horse. So, pwedeng merong unexpected travel ngayong week na to, whether related yan sa trabaho mo or yayakagin ka ng person mo na magliwaliw, pumunta somewhere unexpected. You have sleeping man, unconscious. So, maaring may mga bagay na hindi mo pinapansin sa ngayon na kailangan mong pansinin. You need to have the awareness of the situation kasi maaring importante to para sa'yo. Concern talaga to sa situation mo ngayon. So, you have to makinig rin sa iba. Sa sinasabi ng iba or sa advice ng iba. Lalo na kung alam mong may sense naman yung kanilang advice sa'yo. Hindi naman kasi laging tama tayo. Kasi minsan, we get blinded by a situation. 'Di ba? Lalo na pag mga nai-in love. O kaya, yung tipong gusto mong mas lumaki ng lumaki yung pera na nakukuha mo. So, pwedeng magkaroon ng bisyo, no? Lalo na yung iba sa inyo na nagsusugal, ganyan. So, syempre, decision nyo yan. Hindi naman natin sa pinanghihimasukan yan. But, you have to be aware of the consequences. At least alam mo yung consequences, di ba? Elevate self-worth. You get what you believe you deserve. Yes. It's time to raise your standards. So, yung iba sa inyo, you are raising your standards kasi alam mo kung ano talaga yung dinedeserve mo. Okay? So, it should align sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.